bang opinion nyo tungkol sa impeachment laban kay VP Sara Duterte? Una, kung sasabihin mo kung yes or no, ay, hindi naman po. Hindi naman po ganun. Kayo ko ba trust? Yung sinabi ko kasi talaga no holds barred. Kaya ina-appreciate namin yun. Pero ito ngayon kasi, ito namang impormasyon na i-relay ko sa inyo ay available siya sa internet. So, wala na rin po tayong tinatago. Mukhang magkakaroon na naman ng pang-apat na impeachment complaint. Ano po bang opinion nyo tungkol sa impeachment laban kay VP Sara Duterte? Una, kung sasabihin mo kung yes or no, ay, hindi naman po. Hindi naman po ganun. Kayo ko ba trust? siya ang natakot eh. No? Kita mo siya yung hindi, ayaw mo ng yes or no, pero sasagutin kita. Colonel Busita, yes or no, impeachment against VP Sara? One, hindi ko pa nabasa yung articles of impeachment. Yun. Hindi ako kasi manghuhula. Number two, inimbestigahan siya in aid of legislation. Nadidinig nyo lagi yan? Yes. Tama ba? Kasama po kayo minsan dun sa Hindi, kasi sa Senate at sa Congress, every time na may hearing, madidinig mo lagi in aid of legislation. Hindi korte ang Kongreso at Senado. Now, impeachment complaint. Ang isang sinasabi diyan, yung paglulustay ng pondo. Tama ba? Sabihin niyo kung mali ako. In aid of legislation, kung may nakita na paglulustay, dapat tingnan pangkalahatan. Parang kunwari, si partner, inimbestigahan ko, nakita ko naglustay. Tiningnan ko, hindi naman pala ikaw lang. Pati pala ikaw eh. So dapat, para maging kapaki-pakinabang sa taong bayan, ang iresolba yung pangkabuuang problema. Nakuha niyo? Yes. Ay siguro naman matalino kayo. Naintindihan niyo ang gusto kong i-point out. Dapat magsulong ng batas na kung saan mariresolba yung malaking problema. Hindi yung nasi-single out or parang kasi pagka na-single out, parang ang tanong ko, ikaw ang tanungin ko, sa tingin mo ba mariresolve yung problema dahil lang sa isang tao? Sa tingin ko po, hindi po. Pero it should start from somewhere talaga eh. Okay, pagpalagay. Totoo yung sinabi mo. Anong kasunod? Sana po, ang ina-expect po dyan dahil... I-imbestigahan na lahat, isa-isa. Yun po dapat talaga. Yun para maging fair. O ikaw din tanongin ko, magagawa yan, hindi? Sana magawa po. political Ang tanong ko sa'yo kung magagawa o hindi. Kung ako siguro na po, gagawin ko. Hindi ko lang alam kung ma-approve. O sige. Hindi, realistic lang naman. Realistic ako, O diba? gagawin ko. Kita mo, nabaligtad ang bola ngayon. Ikaw tinatanong. Sabi mo, Same vote tayo pag nagkataon. No holds barred sa Gusto ko akin. isulong, hindi na isulong. Ay, itong katabi ko, makakasagot kaya. Tatakbo. Tatakburin na yun. Kasama ka pa niya. Kaya pala, ginugulangan mo. Hindi ka nakas. Ano? Hindi, alam nyo, hindi, ito, sa akin lang ha. Mahirap din sumagot dyan sa tanong mo. Kasi, hindi natin alam kung ngayon maiangat sa Senado o sa May o lagpas. Magiging ang mga jury dyan, ang maghuhusga kay VP Sara kung matuluyan, mga senador. Eh paano kung by that time senador na si Kong Busita? Paano kung ako, senador na? Kung anong milagro mangyaring ganun? Eh dapat impartial, di ba? Kasi pagdating sa Senado, doon na dinggin. Tingnan yung ebidensya,
kung ano ebidensya. Senado kasi ang husga eh. Oh, Senado ang husga. At tatandaan ninyo, collegial body yan. Hindi ibig sabihin akala mo tama ka na. Para patas, kunyari assuming tumakbo ka din. Kasi dalawa nagsalita na sila. Mark, saka si Senator Busita, ikaw naman. Anong gagawin? Hindi, kung kunwari lang, magagawa daw ba? Tinanong ako eh. Ang sabi niya, binalingon tanong, halimbawa nga, na process, na sentensan o whatever, ay sabi ko sa kanya, kung mariresolve ba pagkabuuan yung problema ng bansa, ay wala, mariresolve, hindi. Sa akin, Ay, malabo, matagal. Pwede, pero matagal pa. Pero sabi niya, pag daw nangyari yon, isusunod yung iba, isa-isa. Mangyayari pa yon. Ngayon nga, mahirap eh. Sa akin pa kaya. Kung ito, isa pa. Linawin ko lang. Alam mo, hindi naman ako kahapon lang pinanganak eh. And by the way, engineer ako eh. Pag may problema, huwag mong tingnan yung ganitong problema. Dapat tingnan mo yung mas malaki. Pag ginawa ko ba ito, mariresolve yung problema. Dapat nagtitingnan natin yung kapaki-pakinabang sa taong bayan. Hindi kapaki-pakinabang sa iilan lamang. Kung ito, medyo, dahil no holds barred, medyo, Nag-iinit na to. Kasi mula nito eh. Hindi, kasi kinikriticize nung mga ilang Pilipino ngayon, yung sa national budget na pinirmahan. Anong opinion nyo doon sa mga kritisismo tungkol doon sa, hindi ko na i-detalye, kayo na bahala kung Sama rin ano. po kayo gumawa ng budget na yun, boss. Anong masasabi nyo doon sa mga hinaing ng mga tao doon sa national budget na kakapirma lang? Alam mo, pag-usapang budget, isa lang masasabi ko dyan. Sa position ko kasi, may mga bagay-bagay na sa akin, hindi ako sang-ayon. Pero, tuldok lang ang aking kapangyarihan. Hindi ko questionin kung sino man yung mga nasa likod niyan, kasi part niya ng Kongreso eh. Kaya ko lang sabihin, kapatid, partners, pag ako'y naluklok sa Senado, gagampanan ko yung the best na kaya ko. Hindi ako pwedeng magyabang eh. Kasi yun nga lang sa committee level eh. Hindi ko na ipanalo yung katwiran ng one rider eh. Kaugnay sa 11235. Tapos yan pa, national budget na. Kaya pag sumagot ako sa iyo dyan na ganito, parang sobrang yabang ko. No? Mabigat na issue yan eh. Kasi sa pangkalahatan naman, para din lang yung isa kang padre di pamilya, nag-budget kayo, regardless kung malaki ang pondo na inilagay mo sa bigas, o sa karne, o sa gulay, hindi masyadong usapin yun eh. Ang usapin na dyan sa implementation na, kung tama ba ang gagastusin mo, na yung budget dito may sobra, ingatan mo. Ito kulang, dagdagan mo. Kasi ganun ang usapin dyan eh. Kahit ano pa yan gawin mo, ang bottom line pa din yan, paano mo gagastusin? Gagastusin mo ba ng tama o hindi? Yun, dahil usaping kongreso na din. May mga nagko-comment din minsan na baka kayo daw ay sinasabi nila na kayo daw ay masyado ng kumampi sa administrasyon, masyado ng ibang term nga is bayaran eh. Yun pa yung ibang sinasabi. So, i-address din natin yung yung... Gusto ko yung term mo, bayaran. Kung bayaran ako, masaya ako. Tama? Tama. Kung bayaran ako, nakinabang ako. Tama? Tama. Kung ako, nasa posisyon mo, tatakbo kang senador. Siyempre, sabi ko sa iyo eh. Yung sino holds bar ang tatanong ko. Sige po. Ikaw tanongin ko. Sige po. Kung ikaw nasa posisyon ko, kung bayaran ako, masaya ako. Tama ba? Yes, Kong. Kung bayaran ako, ang laki ng pakinabang ko. Yes, Kong. Kung bayaran ako, malapit ako. Yes, Kong. May papasa akong batas, wala. May mapapasa ako. Yan, oh. May papasa ka.
Kung gano'n ang sitwasyon, at ako nasa posisyon mo, tatakbo ang senador o hindi? Hindi na ako tatakbo, lalo na kung ako nasa posisyon mo dahil alam naman natin na sa ngayon pa lang kong na medyo maaga-aga pa. Medyo mas malaki ang chance sa'yo ng iba. Pero kung nasa one rider party list ka pa rin, kumbaga dahil nag-number 2 kayo noon mas malaki ang chance. So, in relations to your question, Question niya. Question Kung bayaran ako, masaya ako, di ba? hindi na po ako aalis kung nababayaran po ako. Hindi na po ako susugal. Yes, exactly. Partner, kung bayaran ako, hindi ako tatakbo sa ito. Masaya ako. Ba't hindi ako masaya? Isang batas lang para sa motorista, hindi ko pa naipasay. Ano pang hinihintay ko? Kaya ang pag-asa lang nito, taong bayan eh. Kung may tiwala ang taong bayan, suportahan tayo, maging senador. Pag naging senador tayo, hindi pasado ang ating performance, manawagan kayo, bababa ako. Huwag na natin pahirapin ang kwentuhan, ang usapan. Question. Kasi ngayon po may mga survey na lumalabas na parang I think mga nasa top 20 kayo pag doon sa mga malalaking survey. Pero pag naman po doon sa mga katulad ni Sir na nagsasurvey is naumuna po kayo. Ganito. Eto, linawin natin. Ako nagtataka rin kaya gusto ko tanungin din kayo. Pag maliit ang numbers ng respondents, wala ako sa top 12. Pag 77,000 plus, number 2 or number 6 or top 8 ang ranking ko. Kaya paumanin doon sa mga involved sa survey except kay partner kasi ito hindi mo pwedeng questionin yung survey niya kalya survey yun live. Ako mismo parang gusto kong maniwala sa marami nating mga kababayan na may survey na bayaran. Kasi kung ang lahat ng survey ay maayos, dapat ang resulta hindi masyadong naglalayo. Kumbaga itong si candidate 1 ay nando sa 3, 4, 5 ay kahit sino mag-survey, dapat doon lang siya naglalaro. Pero kung doon sa isang survey, top 3 siya, pagdating doon sa isang survey, wala siya, masyadong parang gusto kong maniwala sa sinasabi ng iba na may survey na hindi maayos. Kasi kaya ko po ito natanong, gawa nga po nung nakaraang eleksyon na unang kandidato bilang representative ng One Rider is wala po kayo noon sa survey. Pero marami po mga Pilipino ang nagulat nung bigla po kayong nag-number 2. Hindi, ang sagot ko dyan, Brother Jello, ang sagot ko dyan simple. Hindi lahat ng Pilipino nababayaran. Hindi lahat ng Pilipino may nang mag-isip. Mas marami ang matatalinong Pilipino, mas maraming Pilipino ang may prinsipyo, mas maraming Pilipino ang hindi nababayaran. Kasi kung naniniwala ako na majority ng Pilipino ay bayaran, kung naniniwala ako majority ng Pilipino ay mahinang mag-isip, hindi na ako tatakbo. Hindi na ako tatakbo. Kasi matatalo tayo. Matatalo tayo.